andyan ang aking BFF na kung saan ay gusto niya daw kumain ng melon. Pero hindi tayo sure kung hinog na siya. Kaya eto na, titikman natin at titingnan natin. Syempre, sweet test din natin kung legit na nahinog ba siya. Pero parang hindi siya guys kasi kung makikita nyo, ayan, dilaw pa lang siya. Dapat supposed to be, nag-i-start siya magbitak-bitak lahat. Pero since namatay na yung vines niya, ayan, kinuha ko na. So eto na guys yung ating melon. Syempre, pag ganito natin siyang bubuksan. At mukha pa siyang hilaw dahil matigas pa yung kanyang buong paligid. Jajan! Eto guys, yung variety natin na tinatawag nilang papaya melon. Titikman natin first time kung tikman yan. So kukunin natin to guys. Ang maganda sa kanya, no, dry siya kumpara doon sa ibang melon natin. Wala siyang katas dito sa loob. Ayan. At kukuhanin din natin yung buto nito. Syempre, kukolek din natin para sa ating mga masusugid na follower para meron kayong variety na bago sa paningin nyo at sa panlasa nyo. So, hoping masarap siya, no? Kasi ako gusto ko talaga, sinusubukan ko lahat ng variety. Para next na lesson sa akin, ay hindi masarap to. Sa susunod, kung ano yung masarap, yun na lang yung itatanim ko. So, ayan guys, na yung mga butong nakuha natin kung saan ay itatabi natin siya. Okay. Ayan. Puting-puti talaga siya guys. So, tingnan nyo. At sa amoy, hindi siya ganun ka amoy na amoy. Hindi katulad ng cantaloupe kung saan ay masyadong mabango yung kanyang halimuyak. Ganda ng kanyang kulay, puting-puti. Yun nga lang kasi nasanay tayo sa cantaloupe na kung saan ay yung orange mukha siyang mas masarap. Unlike this one, para lang siyang upo. Upong-upo talaga yung, yung itsura niya. At sa amoy guys, wala siyang amoy na mabangong-mabango na katulad ng mga cantaloupe. Sakto lang or dahil hindi pa nga siya hinog. Pero dahil dyan guys, magsisweet test pa din tayo kung meron na ba siyang tamis, no? Ayan na. Tingnan natin kung tumamis ba siya kasi nga namatay yung kanyang vines o yung plant na pinagsasabitan niya. Wow! In fairness! Nasa 10-11 siya guys. Nasa 10.5. Naglalaro na rin siya sa 11. Ang ibig sabihin yan ay matamis na siya. Yan yung tamang-tama lang. Hindi kayo masasayangan ng pagkabili nyo kung ganyan katamis na yung mabibili nyo. Sobrang tamis na yan. Itadakimasu. Ang tamis. At ang gusto ko sa kanya guys, hindi siya yung katulad ng canary melon na kung saan ay parang malabsa. Ito ay malutong. Although, hindi pa siya na-perfect na hinog kasi sa part niya na ganito, medyo matigas pa. Kaya maganda siyang gawing pickled pero matamis guys. Andito ngayon yung guest natin. Kung saan, para malaman nyo, na totoo yung sinasabi ko na matamis siya. Pero sabihin mo yung totoo kung matamis o matabang. Kasi gusto nyo daw kumain ng melon. So, ngayon tayo nagka-chance. Tamis ba? Tamis ba? Kaya lang, yung part dito matabang. Pero doon sa gitna matamis na. Kasi sayang lang guys. Yun yung sinasabi ko sa inyo, hindi nahihinog. Kaya matabang. Ito naman yung ating cantaloupe na bubot din. So buksan na rin natin para matikman din ni ni Madam. Ang sarap ba? Diba? Malutong. Ito talaga bubot na bubot pa kasi alam niyo naman yung itsura ng cantaloupe, di ba dapat bitak-bitak siya. At yung loob niya dry na dry pa. Tapos, eto naman yung ating canary melon kung saan ay papatikman din natin sa kanya para malaman nyo kung ano rin ang kanyang itsura. Natin siya. Ayan. Malutong talaga siya eh. Oh. Pero ang sarap ng kanyang amoy. Ito hinog na talaga guys. Kaya lang, pang juice talaga siya. Hindi ko gusto ano dito eh. Ang texture niya. Hindi siya katulad ng mga melon na parang ano siya yung tak na tak pag kinain mo malutong. Ito tingnan mo. Melts in your mouth siya. Ito naman yung ating canary melon kung saan ay isinuwit test din natin. Ayan, kaka-harvest ko lang nito kahapon. Para malaman natin kung matamis na din ba siya. Siya ay nasa 8. No? Ibig sabihin na ay hindi pa siya ganun nakahinog na hinog kaya pala pagpitas ko ay pagbukas ko ay medyo malutong pa. Supposed to be dapat ay medyo malambot na siya pagkakat natin. Tapos guys, ito naman yung ating cantaloupe. Siyempre titikman pa din natin. Ayan. Natamis na din siya. Ang problema, sobrang hilaw pa.
So, ang gagawin natin talaga dito pang pickled. So, ang pagkakaiba nila guys, mas gusto ko yung aroma ng canary melon. Sobrang bango nila. Pero pagdating sa tamis o yung quality, pag kinakagat nyo siya, mas bet ko yung cantaloupe talaga. Yung papaya melon guys, matamis din siya. Pero para kayong kumakain ng upo na matamis na may konting amoy ng melon. Hindi ganun kabango yung kanyang aroma. Papaya melon yung kanyang variety. So, at least alam na natin guys next time kung ano-ano yung mga dapat nating itanim. So, ayan guys. Ito yung canary natin. Ito yung cantaloupe natin. Ito yung melon dew natin. And then this one is papaya melon. So, mas bet ko sa lahat-lahat ng natikman ko na yung cantaloupe.